Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kababaan ng loob, dinggin ng salita ng Diyos, upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaniyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin ninyo muna ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang atin pong ebanghelyo ay puno ng simbolismo. Simbolismong ginagamit ni Jesus upang magpangaral ng isang katotohanan. Ang katotohanang mayroong kaharian ng langit, na mayroong kingdom of God. At upang ito ay maunawaan, idinadaan ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya sa umagang ito, unawain natin ang mga simbolismo na ginamit sa ebanghelyo. Una, ang maghahasik ay walang iba kung hindi si Jesus, ang ating poong Nazareno. Sa kaniyang paghahasik, ang mga butil na kaniyang inihahasik ay ang salita ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po sa kaniyang paghahasik, ang kwento ay pumasok sa isang sitwasyong madaling maunawaan ng tao. Hindi po ba't mabuting butil ang inyong inihasik? Bakit po mayroong mga damo na tumutubo katabi ng mga trigo? Ano ang sagot ng maghahasik?
kaaway ang gumawa niyan. So ang kaaway ay palaging pumapantay sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ang trigo at ang damong magkasamang lumalaki ay halos walang pagkakaiba. Kaya sinabi ng maghahasik sa kaniyang utusan, "Huwag mo munang bunutin. Hayaan nating sila ay kaparehong lumaki at makita natin ang bunga dahil ito ang makapaghihiwalay kung ano ang trigo sa damo." Nangangahulugan na palaging pumapantay ang kasamaan sa kabutihan ng Diyos. It seems to be good. Parang mukha siyang mabuti. Parang mukha siyang kapaki-pakinabang. Pero makikilala mo ang dalawang ito sa pamamagitan ng kaniyang bunga. Ano po ang inihahatid sa atin ngayon ng Ebanghelyo? Pareho tayong Kristiyano. Pareho tayong naniniwala sa Diyos. Pero inaasahan tayo ng Diyos na magbunga at hindi maging pahirap sa iba. Kung tayo man ay sabay na nagsisimba, batid ng Diyos kung sinong Kristiyano ang namumunga ngayon. At ang namumunga ay dadalhin sa kamalig. Ano po yung kamalig? Imbakan ng mga ani. Ano yung kamalig? Ang kaharian ng Diyos. At ang damo ay pagsasama-samahin upang sunugin. Ano yung lugar ng sunugan? Impyerno. So mayroong tunay na kalalagyan ang masama. At mayroon ding tunay na kalalagyan ang mabuti. Ang kamalig at ang susunugin. Bilang Kristiyanong nagpupunyagi sa laban ng buhay, kailangan po nating maging vigilant. Kailangan nating mapagmatyag. Kailangan nating maging mapanuri kung ang ating nakikita, naririnig o nararanasan ay patungkol sa Diyos o sa masama. Hindi lahat ng naririnig ay tama. Hindi lahat ng nakikita ay maganda. Hindi lahat ng magaling magsalita ay dinadala ka sa Diyos. Kaya kailangan bilang butil, atin titingnan kung paano tayo lalago sa ating buhay Kristiyano. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Siguro kung kayo'y nagbibidyoke, palagi niyong kinakanta yung greatest love of all. Di po ba, no? Kung titingnan mo, maganda yung kaniyang lyrics. Ito ay nagbibigay ng self-empowerment. Nagbibigay ng self-development. Napakaganda nung kaniyang gustong message na iparating sa atin. Pero tingnan mong mabuti. Ang nakalagay doon ay to love yourself is the greatest love of all. Ang gandang kantahin, no? Pero tingnan mo, ito ba ay tama sa sinasabi ni Jesus? Bilang Kristiyano, ang greatest love of all ay hindi mahalin ang sarili. Ang greatest love of all is to offer your life
for the ransom of many. Upang maligtas ang marami, ibibigay mo ang buhay mo upang sila'y magkaroon ng kaligtasan. Ito ang greatest love of all. Ang mamatay sa krus si Jesus is the greatest love of all. Hindi niya minahal ang kaniyang sarili, ibinigay niya ang buhay para sa atin, upang tayo naman ay makadama ng kaniyang pag-ibig at ng kaniyang awa. Mukhang maganda, pero tama ba ang tema? Kung Kristiyano ka, iisipin mo, ano ba talaga ang greatest love of all? Mayroong akong nasaksihan na dalawang nag-aaway na sasakyan sa kalsada. Nagkabanggaan. Parehong nagsisigawan. Parehong matataas ang boses. Kapag ba matapang ka, ikaw ang tama? Kapag ba mas malakas ang boses mo, ikaw ba palagi ang tama? Hindi ba't ganito ang batayan ng tao? Kung sino yung matapang, siya ang tama. Kung sino yung mapera, siya ang tama. Kung sino ang maraming koneksyon, siya ang tama. Kung sino yung nasa pedestal o nasa pwesto, siya lang ang tama. Palagi nating tingnan, dahil ang itinatanim ng Diyos ay hindi kayabangan. Ang itinatanim ng Diyos ay kababaang loob sa bawat isa upang makita sa Kanya ang bunga ng Diyos. Kaya nga napakaganda rin ang ating unang pagbasa. Hindi ba, sabi ng Diyos, hindi ko mo nasa loob kita ng templo, pero ikaw ay magnanakaw, maliligtas ka na. Maliwanag yun. Alam ng Diyos kung ano yung purpose natin ngayon, kung bakit tayo nakaharap sa Kanya. Ako ba ay namumuhay na ang ani o butil na hiniyasik sa akin ng Diyos ay unti-unting tumutubo? O kapareho din ako ng masamang damong itinanim ng kaaway? Huwag sana, dahil masasayang ang ating pagpupunyagi at pagtsatsaga na humarap at pumasok sa templo ng Diyos. Let us shoot the message and not the messenger. Kung ayaw niyo po sa akin, huwag niyong ayawan ang mensahe ng Ebanghelyo. Kung may paborito kayong pari, which is hindi naman mawawala, huwag niyong tingnan yung pari. Tingnan ninyo yung mensaheng daladala ng Ebanghelyo. Dahil iyon ang tama. Dahil ang tinitingnan natin ay ang Kristong nasa altar na the greatest act of love ay ginawa para tayo ay maligtas. Sumama tayo sa Kanya. Magbunga tayo ng inaasahan niya sa atin, sapagkat tayo ang butil na inihasik ng magsasakang ito upang maging halimbawa ng pagbumunga ng Diyos sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.